Kristiyano ba yan? Alam ko po, pamilyar kayo sa tanong na to, na alam ko narinig nyo na yan, na may nakapagsabi, narinig nyo na sinabi sa inyo na, Kristiyano ba yan? Ba't ganyan magsalita yan? Kristiyano ba yan? Ba't ganyan uminos yan? Kristiyano ba yan? Ba't ganyan mag-isip yan? Kristiyano ba yan? Ba't ganyan ugali niya? Yan, narinig nyo na po ba yung gano'ng mga tanong ng mga tao, lahat ng mga unbelievers, di ba? O yung mga tao nasa labas. Kaya bago po tayo mag-start, basahin po muna natin yung Efeso 4:22-24. Sabi dito, kaya talikuran nyo na ang mga dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkatao nito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa mga ngalin na dumadaya sa inyo. Baguhin niyo na ang inyong mga pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyo ang binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad lang sa Diyos. Yan, dito po kasi sa mundo, alam niyo po ba kung sino yung mga taong tinitignan nila, binibigyan nila ng pinakamataas na expectation. Ang binibigyan nila ng mataas na expectation sa mundo ay ang mga Kristiyano. Di ba? Pag Christian ka, expected agad, ganito ka. Iniisip kasi ng mga tao na kapag nagsisimba ka, dapat mas mabuting tao ka, di ba, kaysa sa kanila. At lalo na kapag mga Kristiyano, inaasahan nila sana na makitaan tayo ng bagong buhay, di ba? Kaya hindi rin po nakakagulat na ang mga Kristiyano ang isa sa mga dahilan kung bakit walang interes yung mga unbelievers o yung mga tao hindi pa nakakilala sa Diyos, wala silang interes kay Jesus dahil sa mga Kristiyano na nakakatisod ang pamumuhay, di ba? Kasi nga, gaya po nung laging pinipreach ni Bishop, na marami nga daw Kristiyano sa puso, pero hindi sa puso. Di ba? Dalawa nga daw po yung uri ng Kristiyano. Mayroong Kristiyano sa puso. Pag sinabing Kristiyano sa... Yan. Pag sinabing kong Kristiyano sa puso, meaning nito sa bibig lang. Kristiyano ako. Puro bibig lang. Pero wala sa gawa. Di ba? Kaya pero pag sinabi po natin Kristiyano sa puso, meaning dito, talagang totoo siyang sumusunod sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Pero meron naman po mga excuses, di ba, na mga sinasabi, na pwede natin ito mga sabihin mga excuses, yung kagaya na, ito, yung tao pa rin tayo, di ba? Tao pa rin ako, syempre nagkakasala ako, di ba? Oo, totoo yun, na tayo po ay nagkakasala. Sabi nga daw, di ba, hindi tayo sinless, di ba? Hindi tayo sinless, pero we sinless. Hindi tayo yung walang kasalanan. Pero, ang ginagawa natin, unti-unting nawawala yung kasalanan sa buhay natin. Di ba? Unti-unting, mas lalo hindi tayo nagkakasala. At pangalawa, pwede mo sabihin na, baby Christian ka ako, bago pa lang ako kay Lord, di ako ganito. Pero alam po natin na, kailangan natin mag-strive na mag-grow. Di ba? Hindi tayo mananatiling baby. At tayo, di ba, may mga kilala kayong mga baby. Lahat tayo, na-expect natin ang baby ay sa susunod na taon, naging 1 year old na siya. Tama. Sa susunod na taon, 2 years old na siya, alam natin, nag-expect tayo na mag-grow siya. Kaya ang baby Christian, inaasahan din natin na lalago siya sa Panginoon. Kaya hindi natin po pwede maging matagal na excuse. Pangatlo, yung hindi pa tapos si Lord sa akin, grabe naman kayo sa akin, hindi pa tapos si Lord. Kapag sinasabi po natin na hindi pa tapos si Lord sa akin, ibig mo sabihin, tatanggapin mo lahat ng rebuke o tatanggapin mo lahat ng pagtutulid ng Panginoon sa'yo kasi gusto mo ipakita na hindi pa talaga tapos si Lord sa'yo at magbabago ka pa. Meaning, talagang i-accept mo lahat ng mga correction ng Panginoon sa'yo. At meron din mga factors, di ba, bakit ba ganito yung mga Christian o yung may mga tanong tayo, saan ba yan? Ba't ganyan? May mga factors din tayo na dapat consider para maunawaan natin sila. Halimbawa, number 1, yung tagad sa pananampalataya. Pwede kasi na bago lang yan, kaya ganyan pa siya, marami pa siyang mga mali na gagawa. Kasi kulang pa yung alam niya sa salita ng Diyos, di ba? Pero naman, di ba, halimbawa yung matagal na sa faith, ilang taon ng Kristiyano, pero ganun pa rin, nakakatisod pa rin yung pamumuhay. Ayan, ito na yung term namin sa Mission House dati, yung term nila Bishop na paaso-asong Kristiyano, tsaka yung tatain-tain Kristiyano. Ayan, ganun yung tawag sa, ang tagal na, pero ganun pa rin yung pamumuhay, parang hindi pa rin tumatagal sa Panginoon. Ayan, pangalawa, uunawain naman natin yung babaw nila o lalim sa Bible, di ba? Kasi kung maraming alam sa Bible yan, makikita mo yung ng mga Diyos na pamumuhay, yung godliness at holiness. Pero kung yan ay mababaw pa sa salita ng Diyos, asahan na natin marami pa siyang magiging kapalpakang gagawin o mga kasalanan. Pangatlo, nakadepende niya sa babaw o sa lalim niya sa prayer. Kung yan ay isang tao na talagang malalim sa salita ng Diyos, makikita mo, di ba? Mas lalong makikita na mas lalo siyang kagaya ni Jesus, di ba? Kasi lagi niyang kausap ang Diyos, di ba? Pero yung mga tao naman na yan, yung mga
mababaw sa prayer, hindi sila marunong pakipag-usap sa Panginoon, mas lalong mababaw din yung mga changes na makikita natin sa buhay nila. Pang-apat, ito naman yung level ng mga pagsubok na naranasan. Yan, may mga Christian minsan na makikita mo ang upo, di ba, konting problema lang, bagsak. Kasi nga, ang mga pagsubok sa mga buhay natin, binibigyan ng Panginoon para tumatag tayo, di ba? Kaya mas maraming pagsubok, mas lalo tayo nagiging mature, mas lalo nagiging mature yung character natin, yung personality, yung mas lalo tayo nagiging kagaya ni Jesus habang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pero wala rin, baguhan pa yan, wala pa masyadong mga pagsubok na naranasan, mahina pa, di ba? Kaya may mga Christian na may mga mahina pa sila sa faith. Pang-lima, pwede na rin natin i-consider yung age. Kasi bata pa nga yan, kaya ganyan pa yan. O matanda na kasi ito, kaya ganito. Kaya yung gender, pwede kasi babae kasi yan, kaya maiyakin niya, may naloob, kaya minsan. Kaya pag ito, lalaki kasi ito. Kaya pati minsan yung family background, kaya kasi siya ganyan, kasi dito yung pamilya, hinaan niya, ang lalaki ka, ganyan. Kaya yun, kaya para mahaba yung pasensya natin lalo sa mga kapwa natin Kristiyano, pwede rin natin i-consider yung mga factors na yan. Ayan, pero yun nga, di ba, tandaan natin na ito, a Christian's testimony is a valuable tool for the Lord. Alam niyo ba, nakagamit-gamit sa Panginoon yung mga testimony natin. Pag sinabi testimony, patotoo, di ba? Sa lagi mo naaalala niyo sa yung preach ni Bishop na ang Kristiyanong walang patotoo ay hindi totoo. Ulit, ang Kristiyanong walang patotoo ay hindi totoo. Pag sinabi mo kasing testimony o patotoo, sinasabi mo yung binago ng Panginoon sa'yo. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, kasi walang binago si Lord sa'yo, hindi ka totoo. Kasi ang mga totoong Kristiyano, merong patotoo na binago sila ng Panginoon. Diba? Kung dati nga, nabubugbog ka, kung naging Kristiyano ka, nangihimas ka na. Diba? Kung lagi rin sinasabi ng Bishop yun na, dati, bote ng alak yung hawak mo, laging beer. Ngayon, makikita mo yung mga kaibigan mo, ang hawak mo na nga yung Biblia na. Diba? Ganun yung pagbabago, ganun yung patotoo. Dati na hindi mo kaisuko yung pagbibingo mo. Dumating yung tayo sa'yo, Lord, grabe 10 years na hindi nagbibingo. Diba? Ganun yung binago ng Panginoon. Na talaga meron mga tinanggal ang Panginoon sa ating buhay. Yan, kaya sabi nga daw, alam nyo, sabi ni St. Francis of Assisi, yan, preach the gospel at all times. And when necessary, use words. Ano ibig sabihin nun? Sabi naman, preach daw tayo, at kung lagi, at kung kailangan natin magsalita tayo. Meaning niya dyan, yung buhay pa lang natin dapat, nagpipreach na, hindi na natin kailangan gumamit ng salita para maipahayag yung si Jesus sa buhay natin. Kaya tayo yung buhay ba natin nagpipreach na agad? O kailangan pa natin magsalita, di ba? Kasi tayo, pag nangungusak yung buhay natin, hindi mo na kailangan mag-preach kung saan na magbigay, na mag-give po tayo kay Lord. Kasi bakit? Kung kitang-kita na sa buhay mo na mapagbigay ka, hindi mo na kailangan mag-preach. Kung kitang-kita sa buhay mo na na pagmahal ka, hindi mo na kailangan sabihin magmahal po tayo. Yan, kung hindi mo na kailangan magturo sa mga tao na maging masunurin tayo sa Diyos. Kung kitang-kita sa buhay mo na buong puso ang sumusunod sa Panginoon, di ba? Hindi mo na kailangan mag-preach na magsakripisyo po tayo. Kasi kitang-kita na sa buhay mo na nagsasakripisyo ka, di ba? Hindi mo na kailangan i-preach sa mga tao na maging servant po tayo, maglingkod po tayo. Kung nakikita sa'yo na talaga naglilingkod ka sa lahat ng mga tao. Di ba? Kaya ayun yung ibig niya sabihin. Tapos alam niyo, may trivia ako sa inyo. Yung MMK, alam ko naman, lahat kayo nakapanood na dyan, di ba? Kasi talagang kakaiba to. Gusto natin yung MMK, yung maalaala mo kaya. Maalaala mo kaya. Kasi nga, di ba? Alam mo kasi, pag sa ending, may mga, alam ko talaga pag mga nanay nanonood ng MMK, nag-iiyakan lagi. Paano kasi, alam mo, di ba? Iba yung dating na kasi true story yung pinapanood mo, alam mo talagang totoong tao to, yung totoong kwento to, gano'n. Kaya alam niyo ba, trivia ko sa inyo, kaedad ko pala itong MMK. Ngayon ko lang nalaman, kasi 30 years old na ako this year. 30 years na pala itong MMK ngayong taon. Kung hindi lang talaga natapos yung franchise nila, tuloy-tuloy talaga yung MMK, di ba? Kaya yun nga, alam niyo ba na ang MMK ay longest running TV show sa Pilipinas at sa buong mundo. Di ba? Kasi nga, isipin mo non-stop talaga yung palabas niya. Paano ka naman mawala ng palabas? Totoong buhay niya, di ba? Kaya, napakalaki ng kita talaga ng MMK. Kasi nga, alam niyo kung bakit? Bakit ang dami na nanood ito? Kasi maraming tao ang bilib sa true story. Di ba? Siyempre, totoong kwento yan eh. Kaya nakaka-relate ka. Natutuwa
matutuwa ka. Kaya ngayon, magbibigay ako sa inyo ng sample ng mga illustrations ng mga totoong kwento. Yan, sample ko sa inyo na talagang yung epekto talaga ng magandang testimony kapag talagang sinakamuhay natin si Jesus. Pero ito, may pinano si D.L. Moody. Ayan, itong blind man with a lantern. Bulag siya, pero meron siyang bit-bit na lampara. Yan, ilaw. Tapos, isang gabi, yan, may naglalakad na lalaki. Sabi sa kanya, "Uy, ikaw, bakit kami ilaw? Eh, bulag ka naman." Sabi ganyan. Sabi niya kasi, ang sinabi niya, "Kaya ako may ilaw kasi para walang matisod sa akin." Yan. Tama nga naman, di ba? Kung isipin natin, para tayo to ng mga may kilala kay Kristo, di ba? Kilala natin si Jesus, oo, hindi tayo bulag. Pero para tayo may dalang liwanag, di ba meron tayong Jesus sa buhay natin? Si Jesus siya yung liwanag. At dahil may liwanag tayong nadala, yung liwanag na yun yung testimony natin, yun yung gamitin natin para yung mga tao makalapit sila kay Jesus, di ba? Pero paano ang gagawin natin kung wala tayong liwanag? Kristiyano tayo na nakakatisod. Di ba? Hindi natin sinusunod ang Panginoon. Natitisod yung mga tao para mapunta ng impyerno. Di ba? Pero hanggat dapat natin yung liwanag na yun, pwede yun makapag-show ng way sa kanila na makarating sa langit. Tapos ito, meron tayo ako naman sa on and off. Ayan, yung sabi ni Gypsy Smith, ano siya, yan, di ba alam niyo yung on and off? Pakita niyo yung Christmas light. Yan, di ba? Sabi nga rin ni Bishop, kung doon tayo mag-Christmas light ng patay sindi. Kailangan yung steady lang, ganyan. Kasi pangit daw ang illustration sa Kristiyano ng patay sindi, yung on and off ng Kristiyano. Kasi ito si Gypsy Smith, meron siyang tinanong na isang lalaki after ng service nila. Sabi niya, "Are you a Christian? Christian ka ba?" Sabi ng lalaki, "Yes." Sabi, "Gano'ng katagal ka ng Kristiyano?" Sabi niya, 28 years, pero on and off. Ano yung sabihin ng on and off? 28 years na siyang Christian, pero minsan hindi. Minsan may mga backslide siya, tapos minsan may mga babalik siya, minsan backslide ulit. Pero sabi niya, 28 years ako Christian on and off, pero mas marami yung off. Mas marami yung hindi ako Christian kaysa sa on. Sumagot sa kanya, Gypsy Smith, sabi sa kanya, "I would rather be out and out than on and off." Alam mo ako, kung papipiliin ako, mas gusto ko ba maging out and out na Christian kaysa on and off. Ibig sabihin nun, ng out and out, yung kitang-kita sa'yo sa panlabas. Diba? Kitang-kita talaga sa'yo na Christian ka. Kaya yun yung maganda kasi maraming mga nabibless sa mga Christian. Kitang-kita yung pagkakristyano nila sa panlabas. Yan. Kahit sa panlabas. Yan. Tapos ito ba, may isa pang kwento. Yan. May isang Armenian, poor Armenian. Mahirap lang siya. Tapos, may nagkwento sa kanya tungkol kay Jesus. Sabi niya, ang sinagot niya, "I have never seen Jesus, but I have seen Dr. Shepard." Sabi, says the poor Armenian. Sabi niya, "Hindi ko pa nakikita yung Jesus na sinasabi mo, pero nakita ko na si Dr. Shepard." Alam niyo kung sino yung Dr. Shepard na yun? Ayun yung missionary. Medical missionary na nagpunta sa lugar nila at pinakita talaga yung kabutihan na parang kagaya ng pagiging mabuti ni Jesus. Kaya naiintindihan, hindi ko kilala si Jesus, pero dahil nakilala ko itong doktor na to, Dr. Shepard, alam ko yung sinasabi mo. Kaya naniwala sila kay Jesus kasi nga nakakita sila ng ganung tao na pinapakita yung uri ni Jesus, di ba? Ng kabutihan ni Jesus. Kaya sa atin din, sa mga pamumuhay natin, alam niyo ba, kahit hindi kayo magsalita sa mga kabutihan ginagawa, pagpapakita ng totoong Kristiyano kayo, ang daming maniniwala kay Jesus, di ba? Kasi tayo yung magiging taga-display ng Savior natin. Tapos may isa pang story. Ito naman, mayroong isang missionary sa China. Yan, mag-share siya, di ba, sa Bible study. Tapos, kinakwento niya kung sino si Jesus. Ayan, habang kinakwento niya si Jesus, biglang may nagsalitang isang daw niya nasa Bible study. Sabi niya, "Ay, oo, kilala ko yung sinasabi mo. Nakatira yan dati dito." Sabi niya, "Ay, hindi. Ano to? Si Jesus, nakatira doon sa ilang century na siya nabuhay. Tapos, sa ibang lugar yun." Sabi niya, "Hindi, nakatira yan dito dati. Alika, pakita ko sa yung libingan niya." Tapos, pinakita sa kanya yung libingan. Ayun pala, yung libingan na pinakita sa kanya ay libingan ng isang missionary. Di ba? Medical missionary din, na tumira doon, na tinulungan sila, tumira kasama nila, ginamot sila sa mga sakit nila, tapos namatay din doon. Parang ang inisip nila, yun si Jesus, yung missionary na yan. Kasi kung paano yung ginagawa ni Jesus, ginaya rin yung missionary na yun. Di ba? Kaya, ang ganda nga sa mga naging missionary kasi, pag pinakita mo kung paano si Jesus, naniniwala sila na talagang mabuti ang Diyos. Di ba? Kaya yung parang nagulat siya na pinagkamala ng Jesus, yung missionary na yun. Kasi ito pa, may isang kwento. Merong grupo ng mga kananayan, yan, mga nanay na nagchichikahan. Sabi, "Uy, nangyayari na, nagkakaasal sila." Bago kasi mag-start
nag-start yung parang revival meeting, nagchikahan na sila. Uy, ano kayong gagawin natin para maligtas mga asawa natin? Ano kayong gagawin natin para madala natin sa church, para matanggap nila si Jesus? Ngayon sa pagchikahan nila, may isang matandang babae na lumapit. Sabi niya, excuse me parang hindi ko kadalasan ginagawa to, yung nakikiusi. Pero gusto ko sanang i-share sa inyo. Pero hindi ako madalas magsalita ng ganito, pero gusto kong i-share sa inyo itong kwento ko kasi para ma-encourage kayo na maliligtas din yung mga asawa niyo. Ganito yung kwento ko. Yan, sabi niya, alam niyo ba, ilang mga taon na laging mag-isa lang ako nagsisimba. Pero hinahatid naman ako ng asawa ko. Pero nga lang, pag hinahatid niya ako, hanggang doon lang siya sa pinto ng church. Hindi na siya pumapasok. Siyempre, para sa akin na bibigatan ako na darating din kaya yung tayo, papasok kaya siya sa church. Kasi hanggang pinto lang yung asawa niya lagi. Yan, para pag hinahatid siya. Tapos, yun nga na, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Lagi siya nagpe-pray na, Lord, nawa po dumating yung time na, gusto rin din po ng asawa ko na tanggapin ka. Sa pamamagitan lang din na, nawa makita niya po sa buhay ko na ipagbabago ako, na talagang naging totoo Kristiyano ako. Kasi nga, isang araw, sabi niya, kasi iiwanan niya ng tanghalian yung asawa niya kasi mag-church na, di ba? Ngayon dun sa ibabaw nung tanghalian ng asawa niya, pinatong niya yung isang papel, yung handouts nila ng Sunday school. Yan, pinatong niya doon kasi iniisip niya, siguro bago magtanghalian yung asawa ko, baka basahin niya to. Kaya pinag-pray niya na, Lord, huwag po kung mabasa to ng asawa ko, mo yung puso niya, ipuin mo yung puso niya na talagang basahin, maunawaan to. Ngayon, pagka-uwi niya sa hapon, biglang nagtanong yung asawa niya, sabi niya, kanina parang may iniwang kang papel dun sa tanghalian ko, no? Sabi niya, parang ang ganda ng kwento nun. Pwede bang, maglagay ka araw-araw kahit isa lang, isang kwento kada araw dun sa lamesa ko, kasi parang ang ganda ng kwento. Ganun. Kaya, syempre natuwa siya na, ganun nga. At yun, nagpatuloy pa na siya sa pananalangin. Tukos sa asawa niya. Tapos alam niyo ba, isang Sunday, hinatid na siya uli ng asawa niya sa church. Tapos, ayan, habang yung pastor, nasa pa-ending na, pa-conclusion na. Tapos, pinasabi ng pastor, sino man dito ang gusto tumanggap kay Jesus ay lumapit po sa harapan. Ayan. Tapos ngayon, tayo po lahat ay po sa mga, matagal na siya, imuko sila. Tapos ngayon, yumuko itong, asawang babae. Tapos, parang inangat niya lang yung ulo niya. Tapos nakita niya, nasa unahan, nakaluhod yung asawa niya. Sabi niya, paano nangyari na nakaluhod sa harap ng asawa niya? Kasi pag uwi nila, tinanong na niya yung tanong niya kasi tumanggap ngayon ng araw na yun, yung asawa niya na nakaluhod. Tapos pag uwi nila, sabi niya, paano ka nakarating dun sa church? Paano ka nasa unahan pagkakita ko? Sabi niya kasi, alam mo ba, matagal na kita pinapanood. Tinitignan ko kung talagang anong meron sa'yo, kung ano bang meron sa pag-church mo na yan. Nung hinatid kita ng araw na yun, kanina, hinatid kita, narinig ko ang ganda ng kantahan sa church, kaya pumasok na rin ako. Tapos umupo ako dun sa pinakalikod na upuan. Tapos, ayun nga, hanggang sa sinabi ng pastor na lumapit daw sa unahan, yung mga gustong tanggapin si Jesus. Kaya kanina, parang naisip ko, gusto ko na tanggapin si Jesus. Dahil nakita ko sa iyo yung pagbabago. Parang gusto ko magkaroon ng bagay na meron sa iyo. Kaya sabi niya, pinakwento na to ng matandang babae sa mga kababaihan. Sabi niya, kaya alam niyo, hindi niyo alam kung gaano ako surprise, kung gaano kasaya yung araw na yun, na talagang sipin niyo talagang worth it lahat ng mga effort ko, mga prayers, mga sacrifice ko, ganun. Kaya sabi niya, kaya kayo, parang isip ko kung na-discourage ako, kung nag-give up ako, saan kaya siguro hindi siya nakakalala kay Lord. Kaya sabi niya, my husband's salvation depended on seeing Jesus in me. Dahil nakita niya si Jesus sa akin, kaya gusto niya na tanggapin na si Jesus. Diba? Kaya sabi niya gano'n na, huwag kayong tandaan niyo na laging may nanonood sa inyo. May nanonood ng buhay niyo. At maaaring yung nanonood din sa inyo ay tanggapin si Jesus. Diba? Dahil nakita sa inyo yung message ng Calvary o ng salvation. Tapos may isa pang sample. Meron na isang preacher. Yan, galing ng preacher. Tapos na niya yung magandang preaching niya, magandang sermon. At ayan, sinasabi niya na, sino ba dito ang may, parang, tumanggap, or ganyan. Mas may isang babae, may isang mayaman na babae na tumayo. Talagang makikita mo na kakaiba siya kasi ang yaman ng dating niya. Yan, tumayo na isang mayaman na babae. Tapos, sabi niya, pwede po ba akong magsalita kahit konti lang? Sabi niya, pakita niyo yung next. Yan. Pwede po ba akong tumayo kahit magsalita kahit konti lang? Sabi niya, ngayon, nagkasayumanin na siya. Sabi niya, gusto ko pong malaman niyo lahat, hindi po ako naririto sa unahan niyo nang dahil sa kahit isang salita po ng preacher.
Grabe naman siya. Parang sabi niya, hindi po ako tumayo dito dahil po sa mga sinabi ng preacher. Kundi nandito po ako kasi tumatayo po ako sa inyong harapan dahil sa katabi ko pong maliit na babae nandyan. Sa katabi ko po ng maliit na babae. Sabi niya, kasi dahil po sa influensya niya, kaya ako nandito kayo. At tumanggap. Sabi niya, ang mga daliri po niya ay talagang pagod na pagod. Dahil sa pagtatrabaho, dahil ilang taon po siyang hard work talaga sa pagtatrabaho. At alam niyo, parang halos nakaganon na siya kasi sobrang pagod niya, sobrang sipag po niya. Kasi alam niyo po, siya po ay isang labandera. Labandera ko po siya, nagtatrabaho po siya sa akin ng maraming taon sa tahanan po namin. At alam niyo po, sa tagal niya nagtatrabaho sa amin, kahit kailan hindi ko siya nakitaan ng kawalang pasensya. Kahit kailan hindi siya nawala ng pasensya, kahit kailan hindi ko siya narinig na nagsalita ng masamang salita. Kahit kailan hindi ko siya nakita gumawa ng mga gawain na hindi nakakatuwa. Sabi niya, at alam niyo po, nakita ko yung mga maliliit na mga pagpapakita niya ng pag-ibig, yung unselfish love niya ginagawa niya. At gusto ko rin po aminin sa inyo na kahit nahihiya po ako, na talagang isa rin po ako sa nagtawa. Pinagtawanan ko siya, nilait ko po yung pananampalataya niya sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa kanya, sa pananampalataya niya. Pero alam niyo, may nagkaroon pong sitwasyon sa buhay ko na nung namatay yung baby po niya, yung anak po niya na babae, namatay. Sabi niya, nung namatay yung anak ko, siya, itong babae na to, ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sinare sa kanya na yung anak niya, makikita niya rin na sa langit, di ba, na hindi pa empty. At doon daw sa libingan, doon daw unang pumatak yung luha niya na may pag-asa. Dahil doon sa, sinabi sa kanya comforting na words nung, labandera nga niya, kasama. Tapos sabi niya, alam niyo po ba, siya yung nag-magnet sa akin palapit kay Jesus. Kaya ako tinatanggap si Jesus ngayon kasi may nakita ko sa kanyang magandang bagay na wala sa akin. Yan, kaya ngayon, tinanggap ko po si Jesus dahil sa kanya. Kaya yan, tinuturo niya kayo. Tapos sabi ko yung tumayo yung preacher. Sabi niya, pwede po bang i-request ko na tumayo po yung babae na ito na dinidescribe na. Yan, nang tumayo siya, sabi ng preacher, let me introduce to you the real preacher of the evening. Di ba? Na hindi talaga siya yung preacher, yun talaga, yung labandera. Kasi sa kanya, sa buhay niya na blessed, di ba? Yung babae na yun. Kaya, sipin niyo, dahil sa buhay niya, nakatanggap kay Jesus yung gano'n. Di ba? Kaya, yun na ang kahalagahan ng pagiging doer of the word. Na hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kundi ginagawa rin natin, sinasabuhay natin. Tapos may isa pang story, na mayroong dalawang businessman. Alam niyo yung dalawang businessman na yan, magkaaway yan, magka-rivals, magkatanggaling sa business. Tapos ngayon, isang araw, pareho silang umattend ng revival service, di ba? Tapos ngayon, yung isang businessman, tumanggap kay Jesus, talagang totoo. Yung isa namang businessman, parang nagdadalawang isip, alanganin pa. Sabi niya, pag itong kalaban ko, pag nakita ko to, within 1 year, papanoorin ko to. Within 1 year, kapag nakita ko nagbago siya, tatanggapin ko na rin si Jesus. Ganun yung din niya sa sarili niya kasi hindi pa siya tumanggap. Ngayon, within 1 year, binantayan niya talaga yung pamumuhay ng businessman na kalaban niya. Tapos alam niya, sa dulo ng taon, nag-decide siya, lumapit na rin siya sa altar at lumuhod, tinanggap si Jesus sa buhay niya. Tapos lumapit siya ngayon dito sa businessman na kalaban niya. Sabi niya, alam mo ba, sinabi ko sa sarili ko, na papanoorin kita ng isang taon, na kapag nakita ko talagang totoong Christian ka, tatanggapin ko na rin si Jesus. At alam mo kanina, tinanggap ko na si Jesus kasi nakita ko na nag-iba ka sa iba't ibang area ng buhay mo, nakita ko talaga nagbago ka. Diba? Kaya isipin niyo, ganun yung naging impact mo. Sa panonood lang sa kanya, tinanggap na rin si Jesus. Tapos may isa pa, meron pa isang pastor na inaayos niya yung garden niya. Kasi may mga vines, diba? Nagagawa siya ng mga kahoy na gagapangan ng mga vines. Tapos yun, habang nagmamartilyo siya, may isang batang nakatitig lang sa kanya. Sabi niya, ba't ka nandyan? Gusto mo ba matuto ng pag-gardening? Sabi ng bata, ay, hindi po. Gusto ko lang po makita na gusto nag-aantay lang ako kung anong sasabihin ng isang pastor kapag napukpok niya yung daliri niya. Yan, iniisip niya, di ba kasi may mga iba nagmumura? Pagka mga nagugulat na. Alam niyo, pag mga nagugulat tayo, dyan nalalaman kung totoo Christian tayo. Meron nga, di ba yung mga nagkukwento sa basketball? Mga sendalate na, basketball. Nung natabig yung mukha niya, sino ka? Di ba, Christian? Pero pagka,
na lumalabas yung totoo, di ba? Kaya parang sila inaabangan lang ng bata kung yung pastor ba, kahit mapukpok na daliri niya, hindi magmumura. O ano kaya sasabihin? Praise God! Ang napukpok na. Yan, inaabangan niya kung ano. Yan, tapos ayan. Ito naman, yung isang kwento pa dito. Yan. Kung kayo may mga aso, kayo pusa, may mga hayop kayo sa bahay. Ayan, ito may isang babae nagkwento. Sabi niya, kasi yung asawa niyang lalaki, first time parang nakakaanak ng church, tapos tinanggap si Jesus. Kasi yung tinatestimony niya sa mga kwentuhan niya. Alam niyo ba, yung asawa ko, nung tinanggap niya si Jesus, kitang-kita yung pagbabago sa bahay namin. Ibang-iba na yung bahay namin. Kahit yung dati sinasabi ko sa kanya na kapag Sunday, sana mag-igib ng tubig. Dapat kasi may tubig na kami sa kusina para hindi na ako nalilate magsimba. Alam niyo ba, nung talagang tinanggap niya si Jesus, nagpagawa na siya ng tubo doon, ng gripo doon sa kusina namin para sabi niya mas madali na daw kami makasimba. Kasi nirereklamo ko rin yung lutuan. Sabi ko, para mas madali tayo makapagluto. Ginawa na rin niya ng lutuan yung kusina. Talagang ibang-iba na pansin ng mga anak namin na talagang bagong-bago na yung bahay namin. Tapos alam niyo ba, kahit yung mga aso namin, alam na yung pagbabagong nangyari sa bahay namin. Kasi apektado yung mga aso, di ba, sa pagbabago. Kaya kayo ba, nung naging Kristiyano kayo, napansin din ba ng aso nyo na Kristiyano kayo, di ba? Kasi sabi niya, the home was a different place, even the dog knew it, di ba? Kayo ba nalaman ba ng pusa, iba na yung amo ko, hindi na ako sinisipa. Di ba, talagang, parang tinapakain na ako ng mga isnena. Kasi yan, yung sa bahay nila, tinatestimony niya kahit ang aso, naniniwala Kristiyano sila. Di ba, yan. Tapos ito pa, may isa naman na, Meron isang educated na lalaki, ang talino, fluent mag-English, ang galing sa grammar, ang daming alam. At pag nag-preach siya, nag-share siya ng Word of God, alam niyo ba, walang nakikinig, walang naniniwala. Bakit? Kasi itong matalino na to, at saka kahit ang galing-galing niya, pero ang ganda-ganda ng pananamit niya. Pero pag nag-preach siya, hindi siya pinapaniwalaan kasi alam nila, sinungaling siya. Na iba yung pinapamuhay niya sa sinasabi niya. Alam nila na party people siya, na nagbabar siya, tapos worldly, gano'n. Kaya hindi siya effective pag nag-share. Ngayon, isa naman din cold driver. Yan, yung nagsaminahan siya, nagtatrabaho. Bago maagad siya ng prayer meeting, hindi siya nakaligo kasi diretso na siya ng prayer meeting. Gusto-gusin siya, madumi siya, kasi minsan yung buhok niya, may mga itim-itim kasi dahil nasa minahan galing. Parang mga ulit-ulit gano'n. Pero, alam niyo ba, pag nag-share siya sa prayer meeting, lahat nakikinig. Lahat na-bless. Bakit? Kasi nakikita sa buhay niya, alam niyo ba, pag nag-drive siya, pag may nakita siyang nakaharap sa daan, tatanggalin niya yun para makadaan ng ibang tao. Tapos, pag may nakita siya na naglalakad, walang pamasahe, sinasakay niya, tapos sabang kasakay niya, sinishare niya si Jesus. Ginagawa niya para ma-share si Jesus sa kanila. Kaya mas maraming naniniwala dito sa gusgusin na hindi matalino. Kaya sinabi ng isang nag-comment, sabi ng Gordon, I would rather have a good religion in bad grammar than bad religion in good grammar. Mas pipiliin pa daw niya makinig sa preacher na mali-mali magsalita, mali-mali yung spelling, yung grammar. At least, totoo nakikita mo sa buhay niya na talagang sumusunod siya kay Jesus. Kaysa sa, ang tali-talino, graduate ng ganito, ganyan, pero hindi naman makita sa buhay na Christian siya. Diba? Kaya huwag natin naitin yung mga hindi ganun magaling, diba, sa pagsasalita. Pero ang tignan nyo, yung buhay. Pag yung buhay nyo nakikita si Kristo, kahit hindi pa kayo magsalita, panalo na. Diba? Kitang-kita na si Jesus. At maliligtas yung talagang mga tao, sinasyaran niya. Kaya nga ito, diba, sabi, a testimony is powerful because it's a story about moving from death to life. Mula sa death, diba, dati papunta ka ng impyerno, lumipat ka sa life, mapupunta ka na sa langit. Pinakita mo ngayon yung buhay na ang sama-sama mo dati, tapos naging ganito ka na. Diba? Yung buhay na binago. Kaya, napaka-powerful niyan. Hindi natin mapapasinungalingan yung totoong pagbabago ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Kaya dapat sinasabi ang testimony. At sabi, your personal testimony is a way to share the gospel with others. It gives others an example of how God has used your life. Alam niyo ba, pag minsan inisip niyo, ano ba i-share ko? Pag nag-share ba ako sa mga tao, wala akong alam. Pag wala kayong maalala, i-share niyo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay niyo. Paano ba kayo binago ng Panginoon? Napaka-powerful na pag-share niya ng gospel. Alam niyo, hindi ko pa nakikilala si Jesus, ganito ako dati. Pero ganito, nung natanggap ko si Jesus sa buhay ko, ganito yung ginawa niya, binago niya ako. Marami na agad maniniwala sa'yo kapag gano'n. Kaya napaka-powerful na testimony natin. Yan. At ang problema nga lang, maraming mga Kristiyano ang nagkakaroon ng
hard time, nahihirapang ipakita na talagang nabubuhay sila para kay Jesus, di ba? Nakikita natin, may mga Kristiyano tayong kilala na nakakatisod, na Kristiyano ba yan? Ba't ganyan yan? Di ba? May mga ganun kasi nga, para sa, may mga ibang Kristiyano na dinadaya ng demonyo, di ba? Na pinipili nila yung mga ginagawa ng mundo, yung language, yung pananalita ng mundo, yung mga inaalala ng mundo, yun din yung mga inaalala nila. Yan, kaya ayun nga. Pero alam natin, sinasabi ng Panginoon sa atin yung Romans 12:2 na huwag daw tayo daya sa mundo na ito, di ba? Sabi na, huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa mundong ito. Sa halip ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Huwag daw natin gayahin yung pattern ng mundo na ito, di ba? Huwag din mag-iiba tayo, ibahin natin yung isip natin. At tandaan natin, nung naligtas ka, ginawa ka ng isang bagong nilalang. Yan, alam niyo ba yun? Nung tinanggap ko si Jesus, bago na kayo, hindi na kayo magaya ng dati. Pag sinabing bagong nilalang, yan, ibig sabihin na born again ka na new creation, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yan, kaya tayong lahat, di ba? Bago na tayo, hindi na tayo magaya ng dati nung hindi pa natin kilala si Jesus. Ano ba ibig sabihin ng bagong nilalang? Ibig sabihin nito, bagong ikaw na ang nasa loob mo. Bago na yung nasa loob, di ba? Nakatira na sa'yo ang banal na spirito. Yung Holy Spirit na nakasama mo. Ibig sabihin ng Holy Spirit, ayan yung Spirit ni Jesus para tumulong sa'yo na makasunod sa Kanya. At ibig sabihin niya, tayo ay bagong nilalang na nabubuhay na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi sa Colossians 2:6-7, Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Yan. Ibig sabihin dapat magiging isa na tayo sa buhay ni Jesus. Diba? Meaning bagong buhay sa ilalim ng bagong pamamahala. Dati ang namamahala sa buhay mo, sarili mo, o kaya si Satanas. Pero ngayon, ang namamahala na sa buhay mo ay si Jesus. Diba? At binago na niya ang buhay ng kalooban natin, ang buhay natin, ang mga pananaw mo, hindi na pananaw ng mundo. Hindi mo na sariling pananaw, hindi pananaw na ng Bible. Diba? At ang pangako ng Diyos ay para sa iyo na. At binigyan na rin niya tayo ng bagong katawan. Diba? Ayan, tapos ngayon, tanungin niyo yung mga sarili niyo, nagre-reflect ba sa akin yung bago na yun? Yung bagong buhay na sinasabi ng Panginoon yun. Yan. Ikaw lahat ng Diyos ang nakakaalam kung totoo talaga ang pagsunod mo at relasyon sa Panginoon o kung ang nagbabackslide na ba yung puso mo sa Panginoon. Ikaw lang ng Diyos ang may alam. Yan. Ito, sunod. Tanungin yung sarili mo, nagiging katitisuran ba ako sa iba? Natitisod ba yung iba dahil sa akin? Sabi sa Romans 14:13, kaya nga, huwag na tayong magkatulan. Sa halip, iwasan na natin gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Yan. Kung iwasan daw natin gumawa ng mga bagay na makakatisod sa kapatid natin, ano yung katitisuran? Ang katitisuran ay isang bagay o isang tao na naglalayo sa isang tao sa relasyon niya sa Diyos. Alam niyo yung, tumigil na siya maglingkod sa Panginoon dahil sa nakita niya sa'yo na hindi maganda. Diba? O dahil sa ganitong sitwasyon, hindi na siya sumunod sa Panginoon kasi, nakita niya sa'yo. Kung parang may mga tao na nagsasabi, diba? Kung ganyan lang din pala ang pagiging Kristiyano, ayoko kay Jesus kung ganyan pala si Jesus. Diba? Kasi yung dinidisplay natin, ay yung sinasabi natin, ganyan ang pagiging Kristiyano. Kaya tanongin natin ang sarili, kamusta ang testimony mo? Yan, kamusta ang testimony natin? Nakakalugod ba sa Diyos ang buhay mo kahit nasan ka? Nasa labas? Nasa bahay? O nung nasa school ka? Nasa trabaho? Kristiyano ka pa rin ba kahit nasaan kang lugar? Diba? O kapag nasa church ka lang, doon ka lang nagpupuri sa Diyos. Doon ka lang nakakabasa ng Bible pag nasa church ka lang. Doon ka lang mabuti, mabait, kasi nasa church. Ayan. Pero pa, tapat ka ba sa Diyos o nagiging tapat ka lang sa Diyos kapag madali? Kapag mahirap, ayoko na, hindi ko kaya to. Yan. Pero kapag mahirap, hindi mo na kaya sumunod. Nagpupunta ka ba sa mga lugar ng mga questionable? Parang alam niyo, dapat ba nandito ang isang Kristiyano? Yan. Nagpupunta ba tayo sa mga lugar na hindi maka-Diyos? O ngayon dahil hindi makagala masyado, nagpupunta ka ba sa mga website na hindi dapat, hindi maka-Diyos? Mga applications na dinadownload na hindi dapat i-download ng isang Kristiyano? Di ba? Kaya yan, talagang natin ang testimony natin. Ang mga pag-post ba natin sa Facebook, social media, ay nakakalagod sa Panginoon? Pang-Christian ba?
yung pag-post na ginagawa natin. Kasi pinapanood tayo ng mga tao, inaabangan ng mga tao, ng mga followers, yung mga post natin, di ba? Nakikita ba nila na Christian tayo? At nakakita ba nila tayo ng magandang katotoo na talagang tayo ay kalapit kay Jesus? Yan. Kasi tandaan natin, pinapanood po tayo ng mga tao sa paligid natin. At kung sinasabi mo, Christian ako, Christian ako. Ngayon, pag sinabi mo Christian ka, inaabangan na ng mga tao sa paligid mo kung totoo yung sinasabi mo. Diba? Kaya, kailangan po natin yung ayusin. Ngayon, ano ba ina-expect? What do they expect from a Christian? Ano ba ina-expect nila sa atin? Ina-expect nila na may alam ka sa Bible. Ina-expect nila na mahal mo yung Bible mo. At ina-expect nila na yung Bible mo ay ilalayo mo sa kasalanan. At ina-expect nila na magiging iba tayo kaysa sa mga kilala nila. Diba? Na hindi nagsisimba o hindi Christian. At higit sa lahat, they expect us to be like Jesus. Inaasahan nila, di ba, na tayo ay gagaya kay Jesus sa pamumuhay niya. Na kumbaga ay kung pagising niyo man sa umaga, di ba, yung naalala niyo yung English ko dati na katulad ni Jesus. Na kung pagising niyo sa umaga, si Jesus yung sumapi sa inyo. Sumapi si Jesus. Paano kaya yung pamumuhay na gagawin ni Jesus kung yung chinelas mo, si Jesus ang pagsusuot? Anong gagawin niyang pagtatrato sa kapatid niya? Sasampalin niya ba yun sa umaga? Di ba? Babatuin niya ba yung nanay niya ng ganito? Kapag kung si Jesus yung namumuhay sa kanya. Di ba? Kaya ito nga na, kung inaasahan tayo na mga nagsisimba, mga nagsasabing Kristiyano, na makikita sa buhay natin si Jesus, na gagayahin natin si Jesus magsalita, gagayahin natin si Jesus kumilos, gagayahin natin si Jesus sa pag-uugali natin, gagayahin natin si Jesus sa pag-iisip natin. Sabi nga sa 1 Peter 2:21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawa dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag. Para tularan natin ang buhay ni Kristo. Sabi pa sa 1 John 2:6, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Yeso Kristo. Christian ako, kay Lord ako. Dapat nakikita sa iyo ang buhay ni Yeso Kristo. Philippians 2:5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Yan. At sabi din sa 1 Corinthians 11:1, sabi ni Apostle Paul, kaya nga, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yan. Kaya sa pamumuhay po natin malinaw na gusto ng Diyos na maging kagaya tayo ni Jesus. Kaya bilang tayo mga Christian, ano mga dapat natin gawin? Una, bantayan natin ang ating patotoo. Yan. Bantayan natin yung testimony natin. Sa trabaho, halimbawa, maraming Kristiyano dyan ang mga ginagawa rin ng mga ginagawa ng karamihan. Nakikidaya sila, nakikilit, nakikilugaw, gano'n. At kaya maraming may mga Kristiyano na kahit sa trabaho, ginagawa rin nila yung karaniwang ginagawa ng hindi Kristiyano. Ayan. Pero alam niyo, ang mga makasalanan, may karapatan silang maghanap sa inyo. Tinitignan nila, inaasahan kasi nila yung mga Kristiyano katrabaho nila na hindi magmumura. Inaasahan nila na hindi yan magdadabog at hindi magre-reklamo sa trabaho. Inaasahan nila na hindi yan magsasabi ng mga dirty jokes, di ba? At inaasahan din nila na hindi yan magdadamit ng mga damit na parang mga pang-unbelievers na may spaghetti, may kulang-kulang yung damit, may mga butas, maitsik, gano'n. Inaasahan nila na iba ka kasi sa kanila, sa ibang mga katrabaho nila. At ang mga makasalanan dito sa mundo, yayayain ka nilang makipag-inuman ng alak, di ba? Pero inaasahan din nila na itaturn down sila, tatanggihan mo sila. Ina-expect nila na pag niyaya ka nila sa mga masamang gawain, sasabihin ko, hindi ka pwede. Diba? Doon sila maniniwala totoo ka. At kahit sa mga, din natin, mga klase sa school, di ba? Maniniwala sila sa'yo na sasama sila sa church. Kung nakikita nilang iba ka, hindi ka nakikikating, hindi ka nakikikopya, hindi ka nakikisama sa mga kaklase mo, di ba? At ngayon, sunod, maging tapat sa bahay sa bahay. Yan, inaasahan ng mga unbelievers na magpupunta ka sa church pag linggo. Alam nila, Christian ka, di ba? Ang ginagawa mo dito, ba't nakatambay ka? Di ba? Di ba dapat nag-church ka, ang mga Christian nag-church? Ganun, kahit na mga unbeliever alam yan, kaya dapat alam mo din yan, di ba? Bilang Christian. Inaasahan ng nanay mo na wala ka sa bahay. Pasabi mo na nagsisimba ka, ano nangyari sa'yo? Ba't nandito ka? Ba't naglalaba ka? Di ba? Kahit na yung nanay mo na gusto mong i-invite sa church, natataka sa'yo, di ba? Kaya yun nga na, inaasahan nila na kung talagang seryoso ka, ikaw yung Kristiyano na hindi ka-absent sa church nang dahil ng birthday. Gusto, di ko nakasimba may birthday ko. Yan. Na inaasahan nila na seryoso Kristiyano ka, hindi ka-absent nang dahil ng ninang ka, nang dahil ng abay ka sa kasal,
at may family outing kayo, o may kailangan kang bilhin na urgent, at dahil laban ni Pacquiao, o laban ng Lakers, di ba? O kahit ano pang excuses, alam nilang seryoso ang Kristiyano ka kasi alam nila na magsisimba ka kahit ano mangyari, di ba? Yan, kaya, alam niyo ba, may isang pastor, yan. May isang pastor na nag-announce sa church nila, sabi niya, makinig po kayo lahat, may announcements, pero po tayong special announcement. Sa Sunday po na darating, itong sa darating na Sunday, tatawagin po natin itong No Excuse Sunday. Yan. Meaning po, bawal umabsent sa araw na yun. Sa Sunday, para hindi po umabsent ng lahat, ang church po ay magpo-provide ng aircon para sa mga ayaw magsimba kasi mainit daw sa church. Magpo-provide po ang church ng kumot para sa ayaw magsimba kasi sobrang lamig daw sa church. Magpo-provide po ang church ng sofa at malalambot na upuan para sa mga ayaw bumangon sa kama kapag Sunday. Yan, magpo-provide po ang church ng buffet para sa mga ayaw magsimba kasi magugutom daw sila. Yan, magpo-provide po ang church ng TV para sa mga ayaw magsimba kasi may papanoorin daw sila. Yan, magpo-provide po ang church ng games para sa mga nagsabing naboboring daw sila magsimba. Magpo-provide po ang church ng dividers para sa mga ayaw magsimba dahil ayaw daw nila makita yung kaaway nila sa church. Yan, magpo-provide po ang church ng hearing aids. Yan, para sa mga nahihingayan daw sa tugtog ng church at nalalakasan sa boses ng preacher. Magpo-provide po ang church ng mga tindahan para sa mga hindi makasimba kasi maraming bibili. Magpo-provide po ang church ng mga scorecards, yung mga parang whiteboard na tinataas. Para maisulat ng mga hipokrito ang mga pangalan ng mga sasabihin na dapat umalig siya ngayon para sa kanyang message. Yan. At magpo-provide po ang church ng mga doktor at mga nurse na sa church para po sa mga nagpaplanong magkasakit ng Sunday. Yan. At magpo-provide po ang church ng mga lalagyan nila ng tatak ng mga badge. Yung mga, ang nakalagay sa badge ay bawal lapitan ng offering bag. Yung mga ayaw magsimba kasi iniisip nila na nangihingi lang ng pera ang church sa kanila. Ayan, at pag-provide din po ang church, magde-decor po tayo ng Christmas decor sa linggo para po sa mga nagsisimba lang tuwing Pasko at hindi sanay makita ang church na walang Christmas decor. Ayan, kaya, yun nga po, di ba? Isipin niyo ang church ang mag-a-adjust, ano na nangyayari, di ba? Ano ang itsura? Pero, sa wala, joke lang po yun. Pero ang totoong Christian, hindi maraming excuse, di ba? Kundi susunod talaga sa Panginoon no matter what. Di ba? Yan. Kaya sunod naman, yan, laging manalangin. Sabi ko, alam niyo ba, pinapanood ng mga unbelievers kung magpe-pray ka sa restaurant pagkakain ka. Inaabangan ka nila kung isusubo agad yung burger, kung kukuha ka agad ng fries nang hindi ka nananalangin. Di ba? Kasi na-expect ng mga unbelievers na magpe-pray tayo. Nakwento nga rin ni Bishop dati na kumain sila sa restaurant ng mga kasama niya. Tapos, kalakas-lakas niya mag-pray. Panginoon, pagpalain mo po ngayon. Lahat doon ng mga tao sa buong restaurant, nakatingin mga ganun sa kanya. Tapos sinabi pa sa kanya, ay, mga pastor po pala, kayo bibigyan po namin kayo discount. Kasi nag-bless sa prayer nila, kaya binigyan sila discount. Di ba? Kaya malay nyo. Gumakit na rin tayo sa Jollibee. Para malay nyo, may mag-bless sa tayo, sabi nyo na po itong price ito ng nakatuwa. Ayan nga. Kaya tayo, pag kumakain ba tayo sa labas, nananalangin ba tayo bago kumain o subukan tayo? At ang mga unbelievers, kahit hindi sila nakikinig minsan sa mga sinishare natin na Word of God, pero nag-expect sila na mahusay ka manalangin. Pag pinag-pray ka nila, na-expect nila, Christian ka, di ba? Dapat magaling ka mag-pray, ikaw mag-opening prayer. Di, ayun, dapat siya marunong. Ganyan. Kung ina-expect nila, ay, oo nga, Christian nga siya, ang galing niya mag-pray. Ina-expect nila na malapit ka sa Diyos, di ba? Lagi ka nananalangin. Sunod, matutong magtimpi. Yan. Alam niyo ba, mga unbelievers, totoo yan, sasadyain nila, gagalitin ka talaga nila. Gagawan ka nila ng masama, pero i-expect nila na hindi ka gaganti at hindi ka magagalit sa kanila. Ina-expect nila na hindi mo sila papatulan kasi Christian ka di ba? At alam niyo ba, nakakalungkot kasi napakadaming mga tao ang na-turn off sa Christianity dahil sa mga magagalitin ng mga Christian. Yung grabe magalit, sabog. Parang pagka nagalit, yan. Maraming na-turn off, ay, ayaw na maging Christian, ganyan din pala. Yan, kasi matandaan natin na for the wrath of man produces not the righteousness of God. Kahit kailan hindi ka magiging matuwid sa Diyos, tuwing nagagalit ka ng ganyan, masabog ka sa galit. Ayan, at pag dumating nga po yung ganun time na talagang nangyari na sumabog ka sa galit, nawalan ka ng pasensya,
ang dapat mong gawin ay, pati yung yung mga iba kasi napapamura kapag sobrang galit. Sabi nga daw, nakakahiya. Kahiya-hiya ang magmura ang isang Kristiyano sa harap ng mga unbelievers, di ba? Kasi nasisira yung testimony natin, di ba? Kaya, sabihin natin, hindi naman ako perfect eh. Hindi ka nga perfect, pero niligtas ka ni Jesus at binigyan ka niya ng bagong buhay. Di ba? Kaya nag-expect ang mga tao sa'yo na talagang papakita mo na may pagbabago sa'yo. Kaya ngayon, pag nangyari na yan, nasumabog ka na sa galit, ang kailangan mo gawin, lumuhod ka sa Panginoon, di ba? Magsisi ka sa kasalanan mo, di ba? At humingi ka ng tawad. Pati na rin sa mga nakakita ng ugali mo, di ba? Dahil sa ganung time. Mag-sorry ka, kailangan mo mag-sorry sa kanila. Kasi, yun, para malaman nila talaga lalo na talagang alam mong mali yun, di ba? Kasi, nasisira yung testimony natin sa ganun. Kaya maraming bumabagsak sa ganito. Kasi alam naman natin, di ba? Isa sa fruit of the Spirit is self-control, di ba? Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi ako nakapagkontrol ng dilim paningin ko, hindi, Kristiyano ka na. Christian ka, at nasa iyo si Jesus. Bibigyan ka ng Holy Spirit ng self-control, di ba? Tuwing nagagalit ka. Sapat ang biyaya ng Diyos sa lahat ng kailangan natin. Hindi mo pwedeng sabihin na ganyan ka talaga. At ngayon, saka ngayon na ako, sa sarili ko talaga, alam niyo, maraming nakakamisinterpret sa akin, ang tahimik ko daw, serious na tao daw ako, ganyan. Pero alam niyo, kung hindi ko kasi babantayan sa sarili ko, ako talaga, madada ako eh. Sinasabi ko lang na gusto kong sabihin. Dati talaga napakamapanglait ko, lahat napapansin ko. Yan. Maraming nasasaktan sa akin, sabihin nila, galing-galing mo mag-pray, pero mapanlait ka rin. No? Ganyan. Parang magaling kang mag-share, pero ganyan ang ugali mo. Parang ang daming na-open sa akin sa pagsalita. Tapos, ma-joke din ako talaga. Ako puno ko ng kalokohan sa sarili ko. Dami naisip na joke, gano'n. Kaya sa akin talaga, dami-dami kong kaibigan noon kasi alam nila ako yung nagpapatawa lagi sa kanila. Pero dumating sa time na natutunan ko na siyempre yung word of God, kailangan ko nang ayusin yung pananalita ko. Madalas, parang tingin yung tahimik ako kasi kailangan ko tumahimik para hindi ko masabi lahat ng gusto kong sabihin, di ba? Tsaka yung mga pag-joke ko, minsan may joke akong naiisip pero hindi ko na sasabihin kasi baka makatisod sa iba to. Yan, kaya kasi dati wala akong pakit kung may ma-hurt man sa joke ko, gano'n. At ayun nga na, ibang iba na kung gusto ko makapagdala ng mga tao sa Panginoon, kailangan i-display ko yung buhay ko na talagang nasa akin si Jesus, di ba? Kaya marami akong mga talagang ako yun, pero binago ko na. Dahil gusto ko, hindi ako makatisod sa mga tao. At bukod doon, pastora na ako, syempre. Kailangan ko kayo isip, di ba? May mga pag-iisip ko muna, sasabihin ko ba ito, gagawin ko ba ito, ganyan. May mga pupunta ba ako dito? Marami na akong kinakonsider dahil nagdadala tayo ng mga tao sa Panginoon. Kailangan yung buhay natin mismo, nakikita tayo ng mapagiging mga Diyos, di ba? At sunod din, yung pagtumigil, magbago. Yan. Tandaan po natin na yung mga katabi nyo, kahit sinong nandito sa church, hindi ko pwedeng sabihin mas better ka. Mas better ako kay ganito, o kaya mas lamang ako kay ganito, kaya mas lamang ako kay ganyan. Alam nyo ba, kahit sa mga tao sa labas, sa mga unbelievers, hindi mo rin pwede sabihin na mas lamang ka sa kanila. Ang tanging pinagkaiba mo lang sa mga tao sa labas, may Jesus ka. Yun lang. Pero hindi mo pwede sabihin na mas better ako sa'yo, mas better ako kay ganito. Kasi lahat tayo, lahat tayo, kung binigay lang ng Diyos yung deserve natin, impyerno tayo lahat. Pero ang tanging mabuti lang si Jesus lang, di ba? Siya lang ang mabuti. At tayong lahat ng mga Christian, hindi tayo dapat ma-stop na ganyan ka na lang. Kundi, tandaan natin, hanggang hindi mo pa katulad si Jesus, hanggang hindi mo pa katulad si Jesus sa pananalita, pag-iisip, sa paggawa mo, di ba? Huwag kang tumigil magbago. Di ba? Kasi yun yung pinaka-goal natin to be like Jesus, di ba? At binabago tayo ng Panginoon from glory to glory. Yan. Tapos magbabahagi ng salita ng Diyos. Na-expect sa atin ng mga believers na nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Na kahit minsan hindi sila nakikinig sa atin, pero nag-expect sila na share natin sila. At nag-expect din sila na may pakialam tayo sa mga kaluluwa. Di ba? Na gusto natin sila mapunta sa langit. At yung ibang mga katrabaho nyo, ibang mga kaklase nyo, di ba? Naririnig lang nila yung pangalan ng Diyos kapag nagmumura yung mga tao. Oh my God! Diyos ko! Mga ganun. Doon lang nila kung expression nyo man yan o pagmumura. Ayan, dyan lang daw naririnig ng mga unbelievers yung pangalan ng Diyos, di ba? At yun nga, di ba, na nakakahiya-hiya ka na marinig ko ng mga unbelievers, di ba, na kung paano tayong, parang nagmumura tayo na ganito kahit Christian tayo. Kaya pag nga gano'n mga pagkakataon na may na-offend tayo sa ating sa mga testimony natin, di ba, sa mga buhay natin, kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. At alam niyo ba,
isang araw, haharap tayo sa Panginoon, di ba? At so kayo alam niyo yung sa Great White Throne Judgment. Bago ihulog lahat ng mga masasama, lahat ng itatapon sa impyerno, final hell na yun, bago sila itapon na gano'n, magsisisigaw sila, pwedeng ituro ka nila, iduruin nila yung mukha mo. Sabihin na, dahil sa'yo, kaya ako mapupunta ang impyerno. Bakit hindi mo sa akin sinabi si Jesus? Bakit hindi mo sa akin sinabi yung salvation? Naklase kita, kapatid kita, kaibigan kita, kamag-anak kita, di ba? Kasama kita sa pagtulong, tapos hindi mo sa akin sinare si Jesus. Na sa may final kasi na gano'n eh, na papakita sa atin lahat ng mga final na iuhulog sa impyerno forever na yun. Na makikita mo doon, kung may kakilala ka doon, masakit sa puso, di ba? Kung nanay mo yun na hindi mo siniran, o nanay mo yun na natisod sa'yo, dahil hindi nakita sa'yo na totoong Christian ka. Pwede lang yung dalawang bagay, di ba? Kaya nila isisigaw ang pangalan mo sa impyerno kasi hindi mo sila siniran, o kaya natisod sila sa'yo sa pamumuhay mo dahil hindi nila nakita talagang totoo kang Christian, di ba? Kaya tandaan natin, habang buhay pa tayo ngayon, may mga dapat tayong siran. Ganun niyo ba kamahal yung kapamilya niyo, mga kaibigan niyo, para gusto niyo silang maligtas, di ba? Na kahit na pang sabihin nila sa inyo ngayon, worth it yun, basta maligtas sila kasi bakit? Kapag namatay yung mga mahal natin sa buhay, it is heaven or hell, di ba? Pipili lang sila sa dalawa. Kaya naman, sa pamumuhay natin, siguraduhin na natin na may nakakakita, talagang totoo tayo Christian. Unang-una, tatanungin nyo, paano malalaman ng Christian tayo sa bahay natin? Diyan malalaman sa bahay nyo kung Kristiyano kayo. Sumusunod ka ba sa magulang mo? Mabait ka ba sa mga kapatid mo? Di ba? Tumutulong ka ba sa bahay? Yan. Diyan unang-una mag-start ang pagiging Kristiyano natin. Yan. Kaya ito na ang panahon para sagutin natin yung tanong. Di ba? Anong mga tanong to? Tayo ba ay nagiging katitisuran sa iba? Yan. Ang puso ba natin ay tama at malinis sa harap ng Diyos? Yan. Binibigay mo ba yung 100% mo sa Diyos? Naglilingkod ka lang ba sa Diyos o yung madali lang para sa'yo? Tapat ka ba talaga sa Panginoon? Yung mga kamay mo ba ay nasisiguro mo na walang dungis at walang nasaktan o kasamaang nagawa kapag sinakyan ng Panginoon? Alam niyo kasi tayo ay mananagot sa Diyos sa bawat taong natisod sa buhay mo. Kasi isipin niyo, si Jesus nagsakripisyo sa krus. Talagang binigay niya yung buhay niya, naghirap siya doon. Para lahat tayo maligtas, para lahat ng tao mapunta sa langit, hindi na mapunta ang impyerno. Pero mapupunta yung mga tao sa impyerno kasi nung nakita yung buhay mo na hindi ka sumusunod sa Diyos, nakita sa iyo yung kasamaan, di ba? Natapon sila sa impyerno dahil sa pagkinig sa'yo. Di ba? Kaya isipin niyo, yung nasasayang yung sakripisyong ginawa ng Jesus kung tayo mismo mga Kristiyano ay hindi natin sinusunod ang Panginoon. Di ba? Kaya naman, kung ganito tayo, may mga alam nyo na hindi nakakabless yung mga buhay natin sa mga ginagawa natin, tayong lahat, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at mag-decide na talaga tayo, nagayahin natin si Jesus sa pamumuhay natin na tandaan natin, hindi naman yung sa sarili natin lakas. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? It's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, yun yung tutulong sa atin na magawa ang pagsunod sa Panginoon. At saka kung idadahilan natin, imposible. Imposible maging mabuti ako, imposible yung maging magbago ako. Alam niyo ba, si Jesus, pinrovide na niya lahat ng kailangan natin para masunod siya. Hindi siya magbibigay ng utos na imposible. Kasi binigay na sa atin ni Jesus yung strength, yung power, binigay sa atin ng Holy Spirit para kayanin natin, di ba? Binigay niya tayo ng power ng prayer para kayanin natin. Binigay niya sa atin itong Bible para makasunod tayo. Binigay na niya sa atin yung mga brothers and sisters natin in Christ para makatulong sa atin na lumago, di ba? Pag nahihirapan tayo, tulungan nila tayo, encourage. At binigay ng Diyos sa atin yung church para matulungan tayo sumunod talaga sa Kanya. Ano pang madadahilan natin bakit hindi tayo pwede magbago o makasunod sa Panginoon? Kaya naman, nasa sa atin na yun, kung gusto natin maging blessing. Sino dito gusto maging blessing yung buhay nila? Sa mga tao, sa kita natin yung mga testimony kanina, di ba? Ang gaganda na kung paano sa isang act of kindness, maniniwala silang buhay ng Diyos. Diba? Kaya naman sa mga buhay natin, masabi ng mga tao, talagang may Diyos, mapagmahal talaga si Jesus, gusto ko maging Christian, gusto ko maging kagaya niyo, gusto ko sumama sa inyo, kasi nakikita ko, binago talaga kayo ng Panginoon. Diba? Kaya, sa pagkailangan, ipanalangin natin sa mga buhay natin, ay makita si Jesus sa pananalita natin, sa mga pag-iisip, sa mga ginagawa, at sa pag-uugali natin. Sabi nga sa Romans 8:29, yan, tayong lahat ay itinalagaan na maging tulad ni Jesus. Diba? Lahat tayo tinakda na maging anak ng Diyos.
Sa Galatians 3:27, yan, lahat tayo, sapagkat pinautisman kayo sa pangipag-isa ninyo kay Kristo, at namumuhay kayong katulad niya. Sa Galatians 2:20, tandaan natin, namatay na tayo kasama ni Kristo. Hindi na ikaw, hindi na tayo, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na. It's no longer I, but Christ. Diba? Sunod, John 3:30, dapat siya ang maitaas at ako naman ay maibaba. Ang dapat mataas sa buhay natin si Jesus na hindi na tayo. 2 Corinthians 3:18, at ang kapangyarihan ito, binigay sa ating kapangyarihan na banal na Espiritu, ang siya unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. Diba? Unti-unti tayong binabago ng Holy Spirit. Sunod, John 13:13-15, kung tinatawag niyo ang Diyos na Guro at Panginoon, gawin ninyo kung paano doon ni Jesus sinugasan yung mga paa ng alagad, kung paano niyang pinaglingkuran ng mga alagad, sabi ni Jesus, gawin niyo rin niyo ito. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sunod, yan, mga awit 17:15. Ito yung ask for me, I will behold thy face in righteousness. And tungkol sa aking mamamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. Nakapagaling ka mukha mo si Jesus, yun yung pinaka-result mo. At sabi nga, at kung naman, kung matatanggap kayo ng matisod, o kaya parang may magdarating ito sa buhay niyo bilang Christian, na may mga kapwa tayo Christian na, Christian ba yan? Mapaparang ka, ba't ganyan siya? Kung darating yung time na matatanggap kayo ng matisod, lagi nyo tandaan yung Hebrews 12:2, na ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Kung may time na nakakatisod siya, ayaw ka na magsipasalan ko. Kung parang nagaganda kang tumingin sa kanan, sa kaliwa, doon at dyan. Diba? Lagi mong tandaan, tumingin ka sa taas. Tumingin ka kay Jesus. Diba? Kasi kapag tumingin tayo kay Jesus, lagi mo makikita ang perfect niya. Wala kang makikita ang mali sa kanya. At makakapagpatuloy ka hanggang langit. Kasi perfect siya. Diba? Siya ang perfect natin Diyos. Kaya huwag tayong tumingin sa iba, lagi tayong tumingin kay Jesus. Kung may kapangitan na tayo nakikita sa paligid, lagi tayong tumingin sa Panginoon. Kaya sabi nga sa kanta na to, ayan, kantahin natin yung Change My Heart, O God, na maging panalangin na sabi ng Lord, baguhin mo yung puso ko. May I be like you. Nawa Lord, sa pagbago mo ng puso ko, gawin mo akong katulad mo. You are the Father, I am the King. Di ba Lord, kayo yung naguhulma, siya yung nag-shape, di ba, ng buhay natin. Kaya ngayon gawin natin prayer ito na, Lord, shape ko yung buhay ko na talagang naging nakaka-bless ako. Di ba, gawin mo akong kagaya mo sa pananalita, sa pag-isip, sa lahat ng mga gawa, sa pag-uugali, lahat ng mga bagay na hindi dapat na sa akin, tanggalin mo na. Di ba? Kaya tamantayin natin po.
mga bagay, Lord, na nagawa namin, na nakita ng kapwa namin, Lord, na hindi nakakalabog sa inyo. Sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, na humingi sa iyo ng bagong puso, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na malinis. Puso, Panginoon, na nagde-desire, Lord, na sumunod sa iyo. Na kahit ano pa ipagawa mo sa amin, Lord, magiging willing kami sumunod sa inyo. Bigyan mo kami, Lord, ng desire, Panginoon, na maging blessing sa mga tao na sa paligid namin. Maging blessing kami sa bahay man, sa school, sa trabaho, sa labas, Panginoon, sa church. Sa mga kami dalhin, Panginoon, gawin mo kami Kristiyano sa puso. Hindi lang, Panginoon, sa mga salita namin, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na i-transform kami ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon. Tulungan mo kami na makasunod sa inyo, Panginoon. At bigyan mo kami ng kapangyarihan na maalala lahat ng mga inuutos mo sa iyong mga salita. Gawin mo kami mga panalanginin. Gawin mo kami, Lord, na mapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Gawin mo kami, Lord, na laging available na umattend sa mga gawain sa church. Nagsabi ng Lord sa kada pakinig namin ng iyong mga salita. Natatransform mo yung mga buhay namin, Panginoon, at nagiging magpapala kami na nabubuhay kami, Lord, for your glory and for your honor. Nabigyan, gawin mo kami, Lord, ng mga living testimony na kahit hindi pa kami nagsasalita, Panginoon, ay nagsasalita na yung mga buhay namin, Panginoon. Nagugustuhin na nila na sumama sa amin, Panginoon, dahil nakikita nila yung kapangyarihan mo sa mga buhay namin. Kaya magmula sa araw na to, Panginoon, pinapanalangin namin na bigyan mo kami ng marami pang testimony. Bigyan mo kami, Lord, ng maraming pagbabago pa sa mga buhay namin, Panginoon. At tulungan mo, Lord, na makapabuhay kami, na marami kami nadadala, Panginoon, ng mga kaluluwa para sa iyo. Maraming mga buhay, Lord, na malilista sa buhay na walang hanggan dahil makikita ang totoong pananampalataya sa mga buhay namin. And we pray, Lord, we ascend the Revival Church, Panginoon, people, as the body of Christ, Panginoon. Gawin mo pagpapala ang buong church, Panginoon, anumang edad namin, gano'n man kami katagal, Panginoon, sa pananampalataya, anumang uri kami ng pamilya galing, Panginoon, anumang edad namin, at anuman, Panginoon, yung mga katangian namin. Tulungan mo na magamit ito, Panginoon, lahat para sa kapurihan mo. Kaya, we pray, Lord, that you will bless us, Panginoon, na mga buhay namin, Panginoon, ay maging reflection ng buhay ni Jesus, a mirror of your heart, at a patuloy, Lord, na mirror of your glory. And we pray, Lord, na patuloy na masiyan ka sa araw na ito, Panginoon, dahil lahat ng mga napakinggan namin at naitanim sa aming mga puso ay tutulungan mo kayo sa buhay namin lahat. That we will be, Lord, a walking Jesus, Panginoon, in our generation. We will be, Lord, a walking Bible, Panginoon, na nababasa ng mga taong tumitingin sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo. And we pray, Lord, na isilto ng Holy Spirit, lahat, Panginoon, na napakinggan namin ngayong umaga sa pangalan ni